Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Natan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may isa lamang punting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalo niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Natan kay David, ikaw ang lalaking yon. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawahin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim. Hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Natan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Natan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Natan. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing yon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil!
at sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along just as he was, in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet! Be still!" Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him."